everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Imbyer na nga ba sila? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman na makasolid na, makamamasam dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Kaya naman ngayong araw na to ay chikang imbyer na tayo ngayon. So, ito na nga, grabe. So, sikat na naman ang Atisa Manalo dahil sa mga eksenang nangyayari. So, unang eksena, ito nga, si Atisa Manalo ay nandito na sa Sangre at artista na. So, napanood ko yung episode niya. Ay, nako, Atisa Manalo, nakakaloka ka. Iba talaga ang level ng Atisa Manalo. At ito na nga, pinasok niya na nga ang show business. At natutuwa naman ako kasi syempre, di ba, hindi pa natatapos yung reigning niya. At ito na, nagsisimula ng umere ang Atisa Manalo dito sa mundo ng pageantry. At napakaganda niya dito sa Sangre. At ayun, kailangan niya lang ng konting workshop, no? Para maramdaman mo na yung acting niya, yung character niya. Kasi maganda talaga si Atisa, pero ayun, halatang baby pa. Pero naniniwala naman akong mahahasa ng bonggang-bongga. Actually, yung reaction nga ng mga basher ni Atisa, naku, hindi naman marunong umarte. Ano ba? First time pa lang ni Atisa, isa lang sa showbiz, sa isang acting, di ba? At ayun, so in fairness ha, bago pa lang siya, pero ramdam mo na parang tumatawa siya sa ginagawa niya. Charot! Pero in fairness naman kay Atisa, beautiful talaga ang Atisa Manalo at parang feeling ko magtutuloy-tuloy yan na maging artista. At ayun, so sana talaga mapag-igihan lang ni Atisa Manalo ang kanyang acting workshop. So may igaganda pa yan, may ibubuga pa yan, may isasagad pa yan. Naniniwala ako na mapag-aaralan to ni Atisa Manalo. Kasi in fairness ha, doon sa unang salang niya, ramdam mo na talagang, nako, kaya niya. So kailangan lang siguro ng talagang masanay lang siya dyan. Parang beauty contest lang yan. Nung una naman, di naman ganyan kaganda yung nakikita natin kay Atisa. Tapos, nung lately, di ba, na-develop hanggang sa bongga na yung beauty niya. Di ba? So, yun. So, I'm so excited kung ano ang magiging journey ni Atisa Manalo bilang artista. At for sure, maraming project na papasok dyan sa kanya. Lalo na, di ba, na talagang pumalo ang rating dito nang ipasok nila si Atisa Manalo dito sa Sangre. May rating na pero mas bumubongga, di ba? So looking forward pa ako sa mga ilang eksena ganap ni Atisa dito sa Sangre. Pero ito na nga. Maraming nagre-react ngayon kay Atisa Manalo after ma-interview ni Kylie Versosa dito sa kanyang YouTube channel at naloka ako dahil hindi ko alam kung bakit sila nagre-react sa kwento ni Atisa Manalo. Wala naman sinasabing masama si Atisa. Kahit nung interview niya noon kay Vice Ganda, ewan ko ba, parang irritable yung mga tagahanga ng Cosmo at nagre-react sila ng bonggang-bongga. Tapos eto nga si Bawa nga, hindi rin napigilan magsalita na about Atisa Manalo. So, ang parang pinapalabas niya yung experience ni Atisa Manalo doon sa naganap noong insidente doon sa Miss Cosmo ay isang insidente na wala lang, di ba? So, yun. So, ikaw kaya matabunan, malaglagan ka ng bakal sa paa mo at or kaya matapilok ka doon at na-aksidente ka. So, parang ang pinapalabas kasi ng Miss Cosmo na parang hindi na aksidente si Atisa dahil nadaganan yung paa niya ng bakal. Ang sinasabi niya, na aksidente si Atisa dahil sa pagtakbo niya at ayun, natapilok nga si Atisa doon. So parang ganun yung parang ibig nilang sabihin. Kumbaga, na aksidente si Atisa sa sarili niyang gawa. Kasi wala naman daw nadaganan ng mga girls. So, yon. So, ang kwento naman ni Atisa, may nalaglag at tumakbo siya at ayun, natapilok siya, di ba? So, ganun yon. And then, parang feeling ko,
Kung wala kasing insidenteng gano'n, hindi magtatakbuhan yung mga girls. So, doon pa rin yun, kaya nangyari yun. Oho. So, ang gusto lang linawin ni Bawang ay hindi naman siya nadaganan ng bakal, yung mga tipong gano'n. Ako, para sa akin kasi, yung experience ni Atisa, syempre, hindi naman tayo pare-parehas ng nararamdaman. So, maaaring sa'yo, baliwala lang yon, or maaaring yes, na-aksidente si Atisa dahil sa gawa niya, dahil siguro sa pagtakbo, or nagtulakan, or na ano siya. But still, na na-spring kasi yung paa niya. So, ibig sabihin, may sakit siyang naramdaman at hindi siya sinuwerte doon sa laban niya sa Miss Cosmo. And then, hindi naman natin maiiwasan na ganun yung maging reaction niya o ganun yung ma-feel niya sa sarili niya during sa competition niya. So, kahit di naman ako masasabi ko, it's a bad experience for Atisa Manalo, ang Miss Cosmo, dahil sa nagkaroon siya ng aksidente, di ba? So, yung incidenteng ganon. Kung wala, di sinuwerte. So, ibig sabihin, minala si Atisa doon sa laban niya sa Miss Cosmo. So, it's a bad experience pa rin talaga. Ikaw ba naman mamaga yung paa mo, tapos ilaban mo pa din, di ba? So, may choices si Atisa naman. Kasi, di ba, parang hindi na siya pinapalaban. Kumbaga, parang okay lang naman tumigil ka, yung mga tipong ganon. Pero kasi si Atisa kasi, gusto niya kasi i-push yung sarili niya para sa laban talaga ng Pilipinas. So, ano ba ang dapat natin tawagin kay Atisa? Hero? Ganon. So, ako para sa akin, si Atisa Manalo, siya yung masasabi mo na no matter what happened, lalaban at lalaban siya. So, itatry niya yung best niya. Ang nakakalungkot lang, sana, pumasok siya sa top 5. Pero hindi na siya umabot doon. Ayun yung desisyon ng mga hurado. So, okay lang. Wala namang problema. Tinanggap naman ni Atisa ng buo yun. And then, eto nga, ang pinaka nakakaloka din. Si Zandrine Loso ng Venezuela na naging representative ng Venezuela noong 2024 na appointed na El Tocuyo din doon at walang pageant experience ay sobra-sobra ding mag-react kay Atisa Manalo. Ang sinasabi niya na hindi daw makamove on si Atisa doon sa kwento doon sa Miss Cosmo. Ano bang ine-expect ni Atisa? Manalo siya sa pageant? O diba, ganun ang pagtataray ni Zaren. Ako to be honest kung siya na experience niya ay ganun din, katulad din kay Atisa, siya na nga rin na nagsabi, baka kasi traumatized kay Atisa yung sitwasyon doon sa mensahe niya. So sa madaling salita, iba yung na-feel niya. Kasi sabi niya, siya rin naman daw nakaramdam din ng ganong insidente. Pero nakapag-move on siya. Buti nga daw siya nakapag-rest at nakapagpahinga. At ayun, so lumaban. So sa madaling salita, parang iniisip nila na umaarte lang si Atisa dahil sa namamaga yung paa at nararamdaman niya at may pahinga. Sila wala. Kung ang nangyari naman sa'yo, yung paa mo naman ay sobrang tibay at sobrang yung buto mo ay malalaki and mukha namang malaki talaga yung buto niya. So, yan. So, talagang ganun yung may experience niya. Kung baga, baliwala. Iba-iba tayo ng ng tao yung body type ng tao. Kung ako nga syempre, yung parang mabilis lang talaga akong dumaing sa mga nararamdaman ko. Konting sakit ng ulo, sakit ng ulo ko. Pero yung iba, masakit na yung ulo, pero sige, laban lang. So, iba-ibang resistensya. And then si Atisa, alam naman natin, nababaihan talaga si Atisa at yung mga buto niya, parang feeling ko ang lalambot, konting kibot lang, ay talagang magkakaroon siya ng damage. Hindi katulad ng katawan ni Venezuela na So, ako para sa akin, hindi naman kailangan mag-react. Kailangan respetohin kung ano ang naging experience ni Atisa at kung ano yung paano niya yung naramdaman. Respetohin. Hindi yung sasabihin na umaarte. So, kung sino man yung naka-move on, I think si Atisa Manalo naka-move on na. Hanggat maaari nga, ayaw niya ng pag-usapan ng Cosmo. Kasi sa tuwing babanggitin niya yung Cosmo, nagre-react yung mga taga-Cosmo or kung sino man mga tao dyan. Di ba? So, para sa kanya, it's a part ng kwento sa kanyang journey doon sa pageant. Kaya lang, hindi niya masabi na maganda ang naging
experience niya dahil hindi naman talaga naging maganda yung experience niya. So, bakit ka magkukwento ng isang bonggang-bongga na hindi mo naman naramdaman yun, di ba? So, I hope na sana naiintindihan din yun ng lahat. Na parang hindi ganun yung bongga na experience niya doon eh. Hindi maganda yung feeling niya. So, ganun yung nangyari. And then, I hope na sana maintindihan din yun ng iba. And then, at isang manalo, kung sasabihin mo naman na parang bitter, or kasi parang kulang na lang sabihin ni Zaren, bitter si Atisa Manalo, or ano ba. So, for your information, Atisa Manalo is a Binibining Pilipinas winner, di ba? At naging Miss International noong 2016. First runner-up. And then, ando dyan din na naging second runner-up noong Miss Universe 2024. And then, naging winner ng Miss Cosmo Philippines. And then, ayan. So, naging top 10 sa Miss Cosmo. And then, Miss Universe Philippines 2026 winner. At naging third runner-up sa Miss Universe. Kumbaga, kung aanuhin mo, bonus na lang yung corona talaga eh. Pero ikaw, kamusta ka sa experience mo? I think kailangan ni Zaren mag-focus doon sa sarili niya kung paano niya pa mapapalago. Dahil ngayon si Atisa Manalo, nag-aartista na. Samantalang siya, ano ba ang ginagawa niya sa buhay niya? So doon ka mag-focus, huwag mo pakialaman. Kasi lumalabas na parang ano ba, inggit pa rin ba kayo kay Atisa Manalo? Imbiyer na pa rin ba kayo kay Atisa Manalo? At parang sa tuwing magsasalita si Atisa, lagi kayong lagi kayong may eksena. Actually, hindi lang naman si Zaren, kahit din naman si Miss Venezuela noon, ay imbiyer na din siya kay Atisa. Eh, siya na nga yung winner doon sa Miss International. Tapos, na-imbiyer na siya sa sinabi ni Atisa kasi birthday niya kaya siya nanalo. Eh, si Atisa noon, bata-bata pa, pero sana daw birthday din daw ni Atisa para siya daw ang nanalo. But still na, sabihin pa natin na nagjo-joke si Atisa, hindi maganda yung joke ni Atisa, but dapat maintindihan niya kasi siya yung matanda eh. Pero ayun mo, alam mo yun, yung gawin mong seryoso yung part na yon. And then ayun, so parang feeling ko ang mga Venezuela beauty queen ayaw nila kay Atisa. So yeah, nakakaloka yung mga ibang Latina. Siguro talaga imbiyer na talaga sila sa beauty ni Atisa Manalo. Pero ako, iti-take ko yan na parang remarkable sa kanila si Atisa Manalo. Yung ganda ni Atisa Manalo na hindi gawa. Charot. Remarkable yun sa kanila ng bonggang-bongga. At wala silang magagawa. Dahil tapos na ang pageant journey ni Atisa at hindi na nila makakasama sa laban nila. At magpasalamat na lang sila. Umangat-angat sila sa laban ni Atisa Manalo. But still, Atisa Manalo, she's a fighter. And nakikita ko, Atisa talagang may imbiyer na kasaganda niya. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Diyos ko, naloka ako. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow o nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi na ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.